Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2451 hanggang Kabanata 2460. Kabanata 2451. Ang kakilakilabot na lakas ni Nu Fenyuan ay isa sa pinakamahuhusay sa mga batang Panginoon ng maharlikang angkan ng Tianho. Bilang isang mataas na antas na Demon Emperor, nalampasan pa niya ang 5 galaw bago siya tuluyang natalo sa malakas na atake ng isang kapwa kasapi na mula sa Sky Demon Realm. Ngunit, habang lahat ay nababalisa sa nakakatakot na espada ni Nu Fenyuan, biglang kumilos si Ye Han. Nawala siya sa paningin ng lahat, tila ba naglaho sa mundong ito. Ang bilis, mas mabilis pa kaysa sa mataas na antas na Demon Emperor, si Young Master Fenyuan. Bulalas ng mga kasapi ng maharlikang Tianho. Wala ni isa ang nakakita kung paano nawala si Ye Han, maliban sa iilang makapangyarihan na nasa Sky Demon Realm pataas. If ganyan lang ang lakas mo, sa paningin ko, wala kang pinagkaiba kay No Shichen. Kasabay ng pagkabigla ng lahat, biglang umalangaw-ngaw ang malamig na tinig ni Ye Han. Ang kanyang boses, parang malakas na kampana, ay dumiretso sa kaluluwa ng bawat nakarinig. Nag-iba ang ekspresyon ni Nu Fenyuan. Alam niyang sa sandaling nawala sa kanyang pakiramdam ang presensya ni Ye Han, dehado na siya. Ang tanging paraan upang harapin ang nakakatakot na kalaban ay salubungin ito ng harapan. Mula pa lamang sa nakakatakot na bilis nito, kaya na nitong durugan si No Shichen. Sa unang sagupaan pa lang, dama na agad ni Nu Fenyuan na ang kalaban niya ngayon ay parang isang tunay na makapangyarihan mula sa Sky Demon Realm. Mula sa likuran ni Nu Fenyuan, biglang muling lumitaw si Ye Han. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang nakakatakot na sibat, halos katumbas ng isang banal na sandata ng lahing tao. Kumikinang ang mga mata ni Elder Chenji mula sa mataas na entablado. Ganito kalakas na sandata, kahit sa antas ko, 2 lang ang meron ako. At itong si Ye Han, isang maliit na Demon Master, kayang maglabas ng ganitong uri ng makapangyarihang armas. Lalong nagpapatunay ito sa kakaibang pinagmulan ni Ye Han. Bumagsak ang nakakatakot na sibat ni Ye Han mula sa itaas ng ulo ni Nu Fenyuan, dala ang bigat na parang 10 milyong jin. Ang aura nito ay tila kayang gumuho ng bundok. Napako ang atensyon ng lahat ng makapangyarihang kasapi ng Tianho sa nakakamanghang tanawing ito. Napakadelikadong nilalang. Bulalas ni Elder Taishu, manghang-mangha. Noon lang niya nakita ng personal ang lakas ni Ye Han, at ito'y lampas pa sa Yao Zun, at mas higit pa sa Yao Emperor. Swish! Wala nang atrasan si Nu Fenyuan. Harapin man niya ang kapahamakan, wala siyang pagpipilian. Ang kanyang espada ay kumislap, parang sinag ng liwanag. Ngunit, sa harap ng nakakapangilabot na sibat ni Ye Han, ang espada ni Nu Fenyuan ay parang kamao ng bata laban sa isang ganap na lalaki. Boom! Mabilis na bumagsak ang sibat ni Ye Han. Ang liwanag ng espada ni Nu Fenyuan ay nagkadurog-durog, at ang kanyang mga paa ay bumaon sa matitigas na bato. Mula sa kanyang bibig, bumulwak ang dugo na parang umaapaw na bukal. Lahat ng nakasaksi ay napahinga ng malalim sa pagkagulat. Wala ni isa ang nakaisip na si Nu Fenyuan, isang mataas na Demon Emperor at kilalang henyo, ay matatalo sa ganitong kaawa-awang paraan. Ang nakakatakot na binata na ito ay isang halimaw na hindi masukat ang lakas base lang sa antas. Kahit ang 4 na matatandang tagapangalaga sa mataas na entablado ay hindi nakapaniwala. Sa buong hilagang Demon Clan, kakaunti lang ang maituturing na kasing lakas ng binatang ito. Mariing sabi ni Elder Taishu. Tumango si Elder Taibay na nakikita ang pambihirang pinagmulan ni Ye Han. Samantala, ang mukha ni Elder Chencho ay naging masama ang anyo, pilit niyang pinipigil ang nagngangalit na galit. This guy is a monster. Bulalas ni Xiao Zhongmo, hindi makapaniwala sa kanyang nakitang lakas. Kahit ang buong maharlikang angkan ng Tianho, wala ni isa na kayang ikumpara kay Ye Han. Young Master Fenyuan, tinanggap ko na. Sa harap ni Nu Fenyuan, nakatayo si Ye Han, malamig ang tingin na parang isang pinuno na nakatingin sa mababang uri. Bagamat nagningning ng malamig ang mga mata ni Nu Fenyuan, wala siyang nagawa. Matindi ang kanyang sugat at wala siyang karapatang magsalita laban kay Ye Han. Ito ang presyo ng pagkatalo. Sa halip na makabawi sa Nu family, lalo pa silang napahiya sa kamay ni Ye Han.
Kabanata 2452. Talo ako, panalo ka. Sa isang malakas na putok, kumawala si Nu Fenyuan mula sa pagkakabaon sa lupa at agad na umalis sa harap ng lahat. Para bang kahit isang saglit pang pananatili roon ay hindi na niya kakayanin. Nang makita ito, bagamat nagulat ang mga kasapi ng angkan, muling sumilay sa kanilang mga mata ang madilim na tingin. Sa harap ni Yehan, ang dalawang matatandang sina Chen Ji at Chen Qiu ay napilitang sumang-ayon. At ngayon, matapos mabaigo ni Nu Fenyuan, mas lalong tumaas ang pagtingin ng lahat kay Yehan, na para bang muli nilang tinamasa ang pait ng kahihiyan at kawalan ng dangal. Hehe, maliit na kaibigang Hanye, napakahusay mo sa pakikipaglaban. Sa tingin ko, kakaunti lang sa mga kabataang henerasyon ang kayang tumapat sa iyo. Ngumiti si Elder Taibay mula sa mataas na entablado. Hindi na niya itinago ang paghanga sa batang ito. Para sa isang henyo na walang hanggang potensyal tulad ni Yehan, kahit wala pa siyang likod na makapangyarihang tagapagtanggol, ang Shao Clan ay kailangang makipagkaibigan dito. Salamat sa papuri, Elder Taibay. Payapang tugon ni Yehan. Ganito ang batas ng mundo, kung gaano kalakas ka, ganoon ka rin iginagalang at pinahahalagahan ng iba. Samantala, malamig na tinitigin siya ni Elder Chenji bago tuluyang umalis. Kasunod niya, si Elder Chencho ay dumaan din, nag-iwan lamang ng malamig na singhap. Isa-isa ring lumisan ang lahat ng kasapi ng angkan mula sa patibayan. Sa panig naman ng Shao Clan, alam nilang ang kanilang panig ay nakakuha ng malaking bentahe laban sa No Clan. Maya-maya, walang tao ang naiwan sa trial ground. Sumama si Yehan kina Elder Taibay at Elder Taisho patungo sa pangunahing bulwagan ng Shao Clan, kung saan nakatipon ang mga tauhan ng kanilang angkan, kabilang si Xiao Zhongmo, ang batang Panginoon ng Xiao. Iha, mula sa araw na ito, sa ngalan ng buong Shao Clan, ipinapahayag ko na maaari nang bumalik sa maharlikang pamilya ang inyong angkan. General, ikaw ang mamumuno sa pagpunta sa lupain ng pagkakatapon at sasalubong sa pagbabalik ng ating mga kasamahan. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ng tinig ni Elder Taibay. Halos maluha sa tuwa si Xiao Li. Sa wakas, natupad na ang pinakahangad niya na maibalik sa kanilang tunay na tahanan ang kanyang mga kababayan. Hihi. Salamat, Lolo. Masiglang sagot ni Xiao Li. Tumango rin ang general. Ang tribong Chanho sa lupang tigang ang siyang pinakadalisay na sanga ng Shao Clan. Kung hindi lamang sila nagkamali noon at napasailalim sa kamay ng No Clan, hindi sila kailanman napaalis mula sa maharlikang pamilya. Ngumiti si Elder Taibay habang pinagmamasdan ng masayang si Xiao Li. Iha, ngayon ay maaari nang makabalik ang iyong mga kasamahan. Pero bukod sa sariling pagsisikap mo, malaki rin ang naitulong ng ating maliit na kaibigang si Hanye. Siya ang tunay mong dapat pasalamatan. At higit pa roon, ako man ay nagpapasalamat kay Hanye dahil inihatid niya sa atin ang pinakaakit-atensyon na henyo ng Shao Clan. Lumingon si Xiao Li kay Yehan, at may kakaibang damdamin na sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit payapang tugon ni Yehan, napakalaki ng tingin ninyo, Elder Taibay. Sa kakayahan at potensyal ng batang ito, hindi siya dapat ibaon sa ibang lugar. Ang tunay niyang tahanan ay ang Chanho Royal Family. Gayunpaman, inihatid ko siya rito dahil mayroon din akong sariling layunin, at iyon ay may kinalaman sa inyong maharlikang pamilya. Nagulat si Elder Taibay. Maliit na kaibigan Hanye, pakiusap, sabihin mo. Kung kaya naming makatulong, buong puso naming gagawin ito. Huminga ng malalim si Yehan bago nagsalita. Elder Taibay, alam ng lahat na tanging ang Chanho Royal Family lamang ang nagtataglay ng Fairy Amethyst. Napakahalaga nito, at halos imposibleng makuha sa labas. Ang dahilan ng aking pagpunta rito ay walang iba kundi para sa Fairy Amethyst. Mula pa sa lupaing pantao, malayo ang nilakbay ni Yehan para rito. Ito lamang ang hinahangad niya, at determinadong makuha ito. Nasa Shao Clan na ang desisyon. Nanlaki ang mata ni Saint Emperor Yiyao. Kailangan din niya ng Fairy Amethyst. Ngunit sa hiling ni Yehan, nagkatinginan sina Elder Taibay at Elder Taishu. Sa kanilang mga mukha ay sumilay ang pagkalito at pagkailang. Ang Fairy Amethyst ay kayamanan ng maharlikang Chanho, kasintulad ng dugo ng peacock o korona ng phoenix para sa ibang maharlikang pamilya. Nag-iba rin ang mga ekspresyon ng mga matatanda ng Shao Clan sa bulwagan. Hindi nila inaasahan na iyon pala ang dahilan ng pagpunta ni Yehan. Nang makita ito, biglang tumindi ang pakiramdam ni Yehan. Alam niyang hindi magiging madali ang pagkuha niya ng Fairy Amethyst kahit na ipinakita na niya ang kanyang pambihirang lakas. Tahimik ang buong bulwagan. Walang sumagot, maging si Xiao Li ay nataranta. Alam niyang ito ang dahilan ng paglalakbay ni Yehan. Kung hindi niya makuha ang Fairy Amethyst, tiyak na madidismaya siya.
Lolo, panalangin ni Shaoli habang nakatingin kay Elder Taibay. Napabuntong hininga si Elder Taibay bago nagsalita. Maliit na kaibigan, hati sa dalawang angkan ang Chanho Royal Family, ang Xiao at ang No. Totoo, may kakayahan ang ating angkan na makapagdala ng Fairy Amethyst, ngunit sa nakaraang daang taon, walang sinuman sa Xiao ang nakapasok sa Sky Demon Realm. Ang Fairy Amethyst ay ipinapanganak lamang sa proseso ng pag-angat sa antas na iyon. Sa ngayon, dalawa lamang ang natitirang piraso ng Fairy Amethyst sa Xiao Clan, napakahalaga para sa amin. At kahit na nais naming ibigay sa iyo ang isa, wala ito sa aming mga kamay. Dagdag ni Elder Taishu. Tama si Elder Taibay. Ang 2 piraso ng Fairy Amethyst ay hawak ng aming pinuno. At sa ngayon, ang aming pinuno ay nasa templo, dumadalo sa pagpupulong ng 8 hari. Maliit na kaibigang Hanye, kahit na nais ka naming tulungan, wala kaming magagawa. Kabanata 2453. Nang marinig ang mga salita ni na Matandang Taibay at Matandang Taishu, nanatiling kalmado ang mukha ni Yehan at hindi man lang nanghina. Sinabi niya, Matandang Taibay, sinabi mo kanina na ang maharlikang pamilya ng Chanho ay nahahati sa angkan ng Xiao at angkan ng No. Mas marami ba silang Fairy Amethyst? Tumanggaw si Matandang Taibay at nagsabi, Totoo, mas maraming ng Fairy Amethyst ang angkan ng No kaysa sa aming angkan ng Xiao. Bagamat ang pinuno ng maharlikang pamilya ng Chanho ay galing pa rin sa aming Xiao, sila ay may basbas ng templo. Sa lahat ng aspeto, hindi sila mas mahina kaysa sa amin. Kaibigan, may 2 ka lamang paraan para makuha ang Fairy Amethyst sa ngayon. Una, maghintay sa pagbabalik ng patriarka mula sa pagtitipon ng 8 hari. At ang pangalawa, bagamat hindi tinapos ni Matandang Taibay ang kanyang salita, alam na ni Yehan kung ano iyon. Subalit dahil sa kasalukuyang ugnayan niya sa angkan ng No, imposible para sa kanya na makakuha ng Fairy Amethyst mula sa kanila. Lolo, wala na po bang ibang paraan? Tanong ni Shaoli ng sabik. Umiling si Matandang Taibay at napabuntong hininga. Nakita ito ni Shaoli at agad niyang sinabi kay Yehan. Masamang tao, manatili ka na lang muna rito sa maharlikang pamilya ng Chanho ng ilang araw. Kapag bumalik na ang patriarka, magkakaroon ng pag-asa. Pag-asa. Hindi inakala ni Yehan na napakahalaga pala ng Fairy Amethyst sa angkan ng Xiao. 2 lang ang pagmamayari nila, kaya ibibigay ba nila ang isa sa isang tagalabas tulad niya? Kuya Hanye, tama ang sinabi ni nakababatang kapatid na Shaoli. Manatili ka muna sa aming angkan ng Xiao ng ilang araw. Mas mabuti na iyon kaysa mawalan ng pag-asa, hindi ba? Dagdag ni Xiao Zhongmo. Narinig ito ni Yehan at tumango. Kung ganoon, makikiistorbo muna ako sa angkan ng Xiao. Hehe, kaibigang Hanye, napakapino mo magsalita. Huwag kang mag-alala, kapag bumalik ang patriarka, gagawin ko ang lahat para may rekomenda ka sa kanya. Nakangiting wika ni Matandang Taibay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Shaoli at nagsabi, Bata, nakapasa ka na sa pagsubok. Ipinakita mo na ang pambihirang talento. Kaya't susunod, papasok ka sa Tiger Tomb para sa 3 araw na pagninilay. Ang 3 araw na iyon ang iyong pagkakataon. Bawat kasapi ng angkan ay minsan lang pinapayagan na makapasok sa Tiger Tomb sa buong buhay nila. Inaasahan ko na pagkatapos mong lumabas mula roon, malaki ang magiging pagbabago mo. Tiger Tomb. Nang marinig ang 2 salitang ito, umusbong ang inggit sa mga mata ng mga makapangyarihang kasapi ng Xiao sa bulwagan. Ang lugar na iyon ay itinuturing na banal na lupain ng maharlikang pamilya ng Chanho. Kapag nakapasok doon, ang bawat kasapi ng angkan na lalabas ay nakakaranas ng napakalaking pagbabago. Tulad ni Xiao Zhongmo, matapos niyang pumasok at lumabas mula sa Tiger Tomb, sa loob lamang ng 3 araw ay umangat agad ang kanyang kapangyarihan ng 5 antas. Nakakagulat ang ganoong bilis ng pag-usad. Ngunit ang ganitong banal na lugar ay maaari lamang taglayin ng isang sinauna at makapangyarihang angkan na gaya ng maharlikang pamilya ng Chanho. Mariing tumango si Shaoli at sinabi, Lolo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko bibigwin ang lahat. Hindi nagtagal, dinala na ni Matandang Taibay si Shaoli. Samantalang si Yehan ay inihatid ni Xiao Zhongmo patungo sa bulwagan na pansamantalang tutuluyan nila. Kuya Hanye, medyo padalos-dalos ka lang. Kapag bumalik ang patriarka, sigurado akong bibigyan kanya ng kasagutang ikatutuwa mo, sabi ni Xiao Zhongmo habang naglalakad. Sana nga, malalim na buntong hininga ni Yehan. Kuya Xiao, ang pagtitipon ba ng 8 hari ay isang pulong ng 8 hilagang angkan ng mga demonyo? Tumango si Xiao Zhongmo. Ang pulong na ito ay hindi pa umaabot ng kalahating buwan, at ang mga patriarka ng 8 maharlikang pamilya ay nagtungo na sa templo upang dumalo.
Hindi na siguro magtatagal at matatapos na ito. Hindi pa man lumilipas ang kalahating buwan, ibig sabihin ba nito na matapos kong lisanin ang ligaw na lupa, si Haring Daming ay sumama rin sa pagtitipon. Bulong ni Yehan sa sarili. Kuya Xiao, kung lahat ng patriarka ng 8 maharlikang pamilya ay pupunta, ibig sabihin ba nito na napakahalaga ng pulong ng 8 hari? Tanong muli ni Yehan. Tahimik sandali ang mga mata ni Xiao Zhongmo bago nagsalita. Hindi naman ito lihim na hindi maaaring malaman, at balang araw ay malalaman din ito ng buong hilagang angkan ng mga demonyo. Kuya Hanye, alam mo ba ang angkan ng banal na demonyo? Kumikislap ang mga mata ni Yehan. Maaari kayang may kaugnayan sa angkan ng banal na demonyo ang pagtitipon ng 8 hari. Hindi napigil ang tumingin ni Emperador Liao kay Yehan. Dahil kasama ng batang ito ang angkan ng banal na demonyo, imposible na hindi niya sila kilala. Siyempre, narinig ko na, tugon ni Yehan na kalmado. Ang angkan ng banal na demonyo ang pinakamakapangyarihang lahi noong sinaunang panahon. Sila ang namuno sa buong hilagang angkan ng mga demonyo at pinamunuan ng bilyon-bilyong halimaw. Sa panahon nila, naabot ng lahi ng mga demonyo ang sukdulang kaluwalhatian. Tumanggaw si Xiao Zhongmo at napabuntong hininga. Tama ka, Kuya Hanye. Ang kapanahunan ng angkan ng banal na demonyo ang tunay na nagbigay liwanag sa hilagang mga demonyo. Ngunit, iyon ay nakaraan na lamang. Ang kasalukuyang lahi ng mga demonyo ay. Nang makita ni Yehan na tila nahihirapang ipagpatuloy ni Xiao Zhongmo, nagtanong siya. Kuya Xiao, may kaugnayan ba sa angkan ng banal na demonyo ang pagtitipon ng 8 hari? Tama. Ang pulong ng 8 hari ay umiikot tungkol sa kanila, sagot ni Xiao Zhongmo. Dahil alam ni Kuya Hanye ang tungkol sa angkan ng banal na demonyo, siguro narinig mo na ang balita na ang angkan ng banal na demonyo ay muling isinilang sa lupain ng mga tao. Kapag natapos na ang pulong ng 8 hari, malamang na ang mga hukbo ng 8 maharlikang pamilya ay sabay-sabay na lulusob sa lupain ng mga tao. Nang marinig ito, bahagyang nanikip ang mga mata ni Yehan, ganoon din ang Emperador Liao. Posible bang ang pagtitipon ng 8 hari ay para lusubin ang lahi ng tao? O baka naman talagang nakatuon ito laban sa angkan ng banal na demonyo? Muling napatingin si Emperador Liao kay Yehan. Ano man ang mangyari, tiyak na magiging napakapanganib para kay Yehan. Kung lusubin ng lahi ng mga demonyo ang mga tao, malaking problema iyon. At kung ang target naman ay ang angkan ng banal na demonyo, dahil sa kaugnayan ni Yehan sa kanila, hindi siya maaaring tumalikod at magbulag-bulagan. Kabanata 2454. Kuya Xiao, ang pulong ba ng 8 hari ay tungkol sa kung paano haharapin ang angkan ng banal na demonyo? Tanong ni Yehan na mabigat ang tinig. Narinig ito ni Xiao Zhongmo at tumango, saka nagsabi. Tama iyon. Ang angkan ng banal na demonyo ay nasa lahi ng tao na sa ngayon. Pero bago iyon, ang angkan ng Jiaolong ang kumilos ng palihim, kaya't hindi kumalat ang balita. Nang lumaon, nalaman ng buong kalupaan na muling isinilang ang angkan ng banal na demonyo. Kaya itinawag ang pulong ng 8 hari matapos magtamo ng ilang kabiguan ang angkan ng Jiaolong. Ang lakas nila lamang ay hindi sapat para kalabanan ang mga banal na demonyo. Ngunit kung magkaisa ang 8 maharlikang pamilya, may pag-asang lumaban sa kanila. Sabi ni Yehan, ngunit sa ngayon, nasa lahi ng tao ang angkan ng banal na demonyo. Kapag nagpadala ng hukbo ang 8 maharlikang pamilya, hindi ba sila natatakot na magdulot ito ng digmaan laban sa mga tao? Sumagot si Xiao Zhongmo. Iyan ay lagpas na sa alam ko. Ngunit palagay ko, hindi makikipagdigma ang lahi ng tao para lamang sa mga banal na demonyo. Gayunman, may narinig akong balita na kasama sa angkan ng banal na demonyo ang isang napakalakas na henyo mula sa lahi ng tao. Kaya mahirap pa ring hulaan ang magiging takbo ng mga pangyayari. Nag-isip si Yehan sandali bago nagsabi. Ewan ko lang kung ano ang palagay mo tungkol sa angkan ng banal na demonyo. Nanlamig ang mga mata ni Xiao Zhongmo sandali at sumagot. Ang angkan ng banal na demonyo ay isang napakalakas na lahi noong sinaunang panahon. Sila rin ang naging pinuno ng buong lahi ng mga demonyo. Kung naging isa ang lahi ng mga demonyo sa 4 na pangunahing lahi sa kontinente ng Diyos at demonyo, malaking bahagi ng kredito ay sa kanila. Ngunit, sa totoo lang, malabo na ang alaala tungkol sa kanila mula pa noong sinaunang panahon. Kaya wala akong matibay na opinyon ukol sa kanila. Sabi ni Yehan. Kaya ang maharlikang pamilya ng Chanho ay panig na ba sa pag-atake sa angkan ng banal na demonyo? Sa pagkakaalam ko, ang kasalukuyang katayuan ng maharlikang Chanho ay dahil lahat sa angkan ng banal na demonyo noon.
Kung hindi dahil sa banal na hayop na puting tigre na nagbigay ng kapangyarihan ng dugo sa inyong lahi, malamang hindi kayo naging isa sa 8 maharlikang pamilya ng hilagang mga demonyo. Kung ngayon ay lalaban kayo sa angkan ng banal na demonyo, hindi ba iyon ay pagtatrader at pagsira sa inyong mga ninuno? Nanahimik si Xiao Zhongmo. Totoo na ang kapangyarihan ng dugo ng Tianho ay mula sa puting tigre. Sa malinaw na salita, sila ay mga inapo ng banal na hayop na iyon at sila ang mga tagapangalaga nito. Ngunit ngayon, bilang mga tagapangalaga, sila mismo na may dugong puting tigre ang sesalakay laban sa kanilang pinagmulan. Kuya Xiao, pasensya na kung masyadong prangka ang mga sinabi ko, huwag mong ipagdamdam, dagdag pa ni Yehan. Walang problema, hindi naman mali ang sinabi mo, sagot ni Xiao Zhongmo. Ngunit may mga bagay na wala na sa aming kontrol. Hindi alam ni Kuya Hanye na sa kasalukuyang maharlik ang Tianho, ang aming angkan ng Xiao ay patuloy pa ring naniniwala sa sinaunang paniniwala. Bilang mga tagapangalaga at inapo ng dugo ng angkan ng banal na demonyo, ipinagmamalaki pa rin namin iyon. Ngunit kahit ganoon, ano na ang kasalukuyang sitwasyon? Sa mundo ng mga demonyo ngayon, ang pinakamakapangyarihan ay ang pinakabanal, at sa malakas na agos na ito, wala nang magagawa ang aming Xiao kundi sumabay na lang. Kung gayon, ang Xiao ay nananatili pa sa sinaunang paniniwala. Ano naman ang angkan ng No? Tanong ni Yehan. Hehe. Ang angkan ng No ay may basbas ng templo ngayon. Sa palagay ba ni Kuya Hanye, kikilalanin pa rin nila ang kanilang sarili bilang mga tagapangalaga ng banal na hayop? Ngumiting may pang-ooyam si Xiao Zhongmo. Kung hindi dahil sa templo na nasa likuran ng angkan ng No, hindi sila mangangahas na atakihin ang aming Xiao. Matagal na nilang gustong supulan kami at sila ang maghari sa buong maharlikang Tianho. Sabi ni Yehan. Kaya sa kasalukuyang maharlikang Tianho, ang puso ng Xiao ay nakatuon pa rin sa angkan ng banal na demonyo. Hehe, sobra ka namang magtanong, Kuya Hanye. Hindi ko iyan kailanman sinabi, sagot ni Xiao Zhongmo na may banayad ng ngiti. Pagkarinig nito, hindi na muling nag-usisa si Yehan. Sa harap niya naroon na ang bulwagan kung saan pansamantalang naninirahan sila. Pagkahatid sa kanila, umalis na si Xiao Zhongmo. Bakit, gusto mo bang makialam sa alitan ng angkan ng banal na demonyo at ng 8 maharlikang pamilya? Malamig na tanong ni Emperador Yiyao habang nakatingin kay Yehan na nakatayo ng tahimik sa bulwagan. Tiningnan siya ni Yehan at sinabing, ito ay sarili kong usapin. Ano naman ang kinalaman mo rito? Sabi ni Emperador Yiyao, gusto lang kitang paalalahanan. Hindi simpleng kalaban ang 8 maharlikang pamilya. Kapag nagkaisa sila, buong lahi ng tao ang kailangang maghanda para sa digmaan na parang may dambuhalang kaaway. Kapag umatake sila laban sa angkan ng banal na demonyo, kahit pa kasama mo ang Tianlong at ang alyansa ng 4 na angkan, puro pantasya lang kung nais mong tapatan sila. Hindi ko na kailangan ang paalala mo. Mas mabuti pang isipin mo ang sarili mong kalagayan. Sa ngayon, wala tayong pag-asa sa Fairy Amethyst, malamig na tugon ni Yehan. Kung makikipagtulungan ka, baka magkaroon ng pag-asa, sagot ni Emperador Yiyao. Itigil mo na ang maliliit mong pukana. Hindi ganoon kadali ang samantalahin ang angkan ng No. Kapag nagkamali ka ng hakbang, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako kikilos para sa iyo, mariing sagot ni Yehan. Sa narinig, malamig na tiningnan lamang siya ni Emperador Yiyao at hindi na nagsalita. Alam niyang wala ng ibang paraan kundi lapitan ang angkan ng No. Pagkatapos, naglakad si Yehan papunta sa isang sulok at nagsimulang makipag-usap kay Suzaku. Suzaku, narinig mo ang lahat. Ano ang palagay mo? Sumagot si Suzaku na may buntong hininga. Mukhang papalapit na ang unos na para sa ating angkan ng banal na demonyo. Kapag totoong kumilos ang 8 maharlikang pamilya, wala tayong ibang magagawa kundi lumaban. Ang digmaan ay darating, mas maaga o mas huli. Sa kasamaang palad, ang lakas na hawak mo ngayon ay napakahina pa. Ngunit hindi lahat ng hilagang angkan ng mga halimaw ay tagasunod ng pinakabanal. Tulad ng Xiao, hindi pa sila lubusang pumapanig. Kung hindi, hindi na sana kinailangan pa ng templo na suportahan ang angkan ng No para supulan sila, sagot ni Yehan. Sabi ni Suzaku, batang ito, gusto mo yatang akitin ang Xiao upang kumampi sa ating angkan ng banal na demonyo. Ngunit sa kasalukuyang kahinaan natin, ang pagtayo sa tabi natin ay katumbas ng sariling pagkawasak. Sa tingin mo ba papayag sila? Ngumiti ng malamig si Yehan at nagsabi, paano mo malalaman kung hindi susubukan? Sa lakas lang, mahirap nating talunin sila. Ngunit dahil napakalakas nila, kailangan nating sirain sila mula sa loob. Kung ang puting tigre ay may mga tagapangalaga, siguradong hindi lamang siya ang mayroon. Ang Qinglong,
malamang ang mga Jiaolong ang tagapangalaga, ang Xuanwu, at ikaw, nasaan ang inyong mga tagapangalaga? Nanahimik si Suzaku. Alam nito ang gustong gawin ni Yehan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ilan na lamang kaya sa mga may dugong banal na demonyo ang nananatiling tapat sa sinaunang layunin. Kabanata 2455. Sa kasalukuyan, alam ni Yehan ang iniisip ng Shao Clan dahil ito'y may kinalaman sa papel na ginagampanan niya ngayon. Pero paano naman ang ibang mga tagapag-ingat ng dugo? Sino ang makakaalam kung ano ang iniisip nila? Apat sa 8 maharlikang pamilya ay mula sa mga angkan ng mga tagapag-ingat. Lahat sila'y may dugong kapangyarihan mula sa lahi ng mga banal na halimaw. Ang Chanhu Royal Clan ay mga tagapag-ingat ng Puting Tigre, ang Jiaolong Royal Clan ay tagapag-ingat ng Berdeng Dragon, ang Yindai Royal Clan ay tagapag-ingat ng Xuanwu, at ang aking mga tagapag-ingat ay ang pamilya Maharlika ng Phoenix, isa-isang sinabi ni Suzaku. Narinig ito ni Yehan at nagsabi, maliban sa Flood Dragon Royal Family, ang iba pang 3 maharlikang pamilya ay hindi pa tiyak. Kung makakausap natin sila katulad ng sa Chanhu Royal Clan, maaari tayong makakuha ng mga kasagutan. Sabi ni Suzaku, maganda ang ideya mo, pero matatapos na ang pagpupulong ng 8 hari, at kailangan mong bumalik agad sa lahi ng tao pagkatapos mong makuha ang Fairy Amethyst. Masyado nang maigsi ang oras. Nanahimik si Yehan. Totoo nga, hindi siya pwedeng magtagal sa hilagang lahi ng mga halimaw. Kapag nakuha niya ang Fairy Amethyst, kailangan niyang bumalik agad sa lahi ng tao. Ang katawan ni Yeching ay tatagal na lamang ng kalahating taon. Hindi pwedeng lumagpas ang panahong iyon. Isang hakbang kada isang hakbang. Dahil narito na ako sa Chanhu Royal Clan, dapat magsimula tayo sa Shao Clan. Malalim na huminga si Yehan. Kapag inatake ng 8 maharlikang pamilya ang Yaosheng Clan, hindi siya pwedeng tumalikod. Kung malagay sa kapahamakan ang mga banal na halimaw, kailangan niyang kumilos. Hindi na niya mabilang kung gaano kalaki ang utang na loob niya sa kanila. Ngayon, hindi na lang sila magkaalyado kundi isang malapit at hindi mapaghihiwalay na ugnayan. Tahimik lamang si Suzaku. Tiwala siya kay Yehan. Para muling makuha ng Yaosheng Clan ang lahat ng kanila, kailangan nila si Yehan sa lahat ng aspeto. Nakapasok na ako sa Hushang, hindi ko akalain na hindi makapaghintay ang 2 matandang iyon na sina Taibay. Sa oras na iyon, sa pangunahing bulwagan ng No Clan, naroon ang 2 matatandang sina Chen Ji at Chen Qiu, pati na rin ang mga makapangyarihang pinuno ng No Clan. Narinig ang malamig na tinig ni Elder Chen Qiu, kaya't nagsalita si Elder Chen Ji, ngayon, lalo nang nagiging mapagbantay ang Shao Clan laban sa ating No Clan, at ngayong nadagdagan pa sila ng isang mabagsik na mandirigma. Kapag siya'y lumakas pa, wala nang makakapigil sa kanya sa buong Chanhu Royal Family. Kaya't kailangan natin siyang patayin bago siya lumakas. Oo, dapat siyang patayin agad, sagot ni Elder Chenkyo na puno ng pagpatay sa mata. Pero ang nakakainis, may isang demonyong binata na Samaire sa plano. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nakapasok ang babaeng iyon sa Chanhu Royal Family. Kung tungkol sa kanya, hindi basta-basta makakilos ang No Clan. Dumilim ang mukha ni Elder Chenji. Sinubukan ko na siya sa labanan, at base sa tapang at lakas niya, malamang na siya'y galing sa Eastern Shenzhou Island. Ang ganitong tao ay hindi natin basta-basta pwedeng galawin. Pabayaan na lang ba natin? Galit na tanong ni Elder Chencho. Siyempre hindi. Mariing sinabi ni Elder Chenji, narinig ko na sa lungsod ng Paglipol, pinatay niya si Sutoxi ng Nether Demon Tribe at marami pang mga dalubhasang mandirigma ng Mad Demon Tribe. Sigurado akong hindi siya basta palalampasan ng 2 tribo na iyon. Kilala natin ang kanyang pinagmulan kaya't hindi tayo pwedeng kumilos, pero ang Dark Demon Tribe at Mad Demon Tribe, hindi nila alam. Paggamit ng kutsilyo ng iba para pumatay. Malamig na ngiti ni Elder Chenkyo. Magandang plano. Kahit na may makapangyarihang tagapag-ingat siya, kapag sama-samang umatake ang mga mandirigma ng Mad Demon Tribe at Nether Demon Tribe, kahit may siyang buhay, tiyak na mamamatay siya. At kapag namatay siya, wala itong kinalaman sa atin. Kahit magalit pa ang isang makapangyarihang nilalang, sila lang ang sisisihin, hindi tayo. Bantayan niyo siya. Kapag umalis siya sa Chanhu Royal Clan, agad ipaalam sa Nether Demon Tribe at Mad Demon Tribe. Hayaan silang gumalaw para sa atin. Ang focus natin ay ang babaeng iyon. Kapag hindi natin siya natanggal bago siya maging malakas, mas lalo pang lalabo ang tsansa ng No Clan na bumangon. Hindi alam ni Yehan ang mga plano ng No Clan, pero alam niyang hindi basta-basta titigil ang mga ito. Gayunpaman, wala siyang oras para isipin pa sila.
Ang Fairy Amethyst at ang pagpupulong ng Wolong Hari ang pangunahing mahalaga sa kanya. Samantala, si Xiaoli ay kailangang magsanay sa Tiger Tomb ng 3 araw bago lumabas. Kaya't pansamantala ring nanatili si Yehan sa Shao Clan, naghihintay sa pagbabalik ng hari ng Chanho. Samantala, sa lupa ng mga tao, matapos mabura ang kapangyarihan ng Kang Clan sa Chanshuan Domain at makuha ni Kang Tianzhou ang Chanji Domain, pansamantala itong naging payapa. Ngayon, hati ang mundo ng tao, pero ayaw ni Zhou Prajna na manatili ito. Higit lalo si Kang Tianzhou. Para sa kanya, dapat isa lang ang tunay na hari ng tao. Ngunit matapos ang sunod-sunod na pagkatalo mula kay Zhou Prajna, hindi na siya basta-basta kikilos. Kapag nakipaglaban siyang muli, dapat siguradong mananalo siya at hindi na muling makabangon si Zhou Prajna. Kang Jing Tower, nasaan siya? Sa bulwagan, dahan-dahang iminulat ni Kang Tianzhou ang kanyang mga mata. Pagpasok ni Kang Jinglu mula sa labas ng bulwagan, yumuko siya at nagsabi, "Panginoon, ano ang inyong utos? Maghanda ka ng pulong para sa akin at kay Zhou Prajna. Gaganapin ito sa hangganan ng Chanshuan Domain at Chanji Domain. Gusto kong ipaalam ito sa buong mundo. Kapag nagtagpo ang dalawang pinakamatalinong babae ng lahi ng tao, sigurado akong mag-aalab ang buong mundo sa interes." Malamig ang ngiti ni Kang Tianzhou. Matapos ang ilang araw ng pagmumuni-muni, nakaisip na siya ng paraan para harapin si Zhou Prajna. Magsisimula ito sa pulong na ito. Bagamat nagtataka, hindi na nag-usisa si Kang Jinglo. At gamit ang kapangyarihan ng Kang Clan, mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong mundo ng tao. Nang malaman ito, nag-alsa ang lahat. Pagkatapos ng ilang araw ng pananahimik, bigla na lang hinamon ni Kang Tianzhou si Zhou Prajna. Ano kayang uri ng sagupaan ang magaganap kapag nagharap ang dalawang pinakatanyag na babae ng mundo ng tao? Kabanata 2456. Sa kabilang banda, nalaman din ni Zhou Prajna na nasa Chanshuan Realm ang balita tungkol sa biglang paghamon ni Kang Tianzhou. Napaisip siya ng malalim dahil ang ganitong asal ay sadyang hindi pangkaraniwan. Matapos ang ilang araw ng pananahimik, bigla siyang hinamon ni Kang Tianzhou. Alam ni Zhou Prajna na kapag tumanggi siya, tiyak na magmumukha siyang mahina at para bang yumuko siya kay Kang Tianzhou. Ngunit sa puntong ito, siya na ang 2 beses na nag-api si Kang Tianzhou, magpapakita ba siya ng kahinaan ngayon? Walang makasagot. Ang lahat ng makapangyarihang pinuno mula sa alyansa ng 4 na pamilya, Yi Clan at Lingho Clan ay naghihintay sa magiging pasya ni Zhou Prajna. Miss Zhou, kung ayaw mo, pwede naman nating tanggihan. Pinakamalala na ang mangyari, yumuko lang tayo kay Kang Tianzhou, sabi ni Li Zhengdao, basag sa katahimikan. Ngunit mahinang bulong ni Zhou Prajna. Hindi pwedeng mawala ng lakas ng loob. Sa ngayon, dahado na tayo laban sa Kang Clan. Kung tatanggi pa tayo, lalo lamang bababa ang ating moral. Hindi ko pa lubos alam ang pakay niya, pero hindi siya gugugol ng oras sa walang saysay na bagay. May plano siya sa pulong na ito. Natahimik ang lahat. Kahit si Li Zhengdao at ang babaeng reinkarnasyon ay hindi mawari ang nasa isip ni Kang Tianzhou. Pupunta ako, walang alinlangan. Para sa akin at para sa buong alyansa, hindi ako pwedeng yumuko sa babaeng iyon. Malalim ang buntong hininga ni Zhou Prajna. Kung hindi ko siya haharapin ng direkta, paano ko malalaman kung gaano kabanggas ang lobo? Nakasimangot si Li Zhengdao. Miss Zhou, masyadong mapanganib iyan. Kapag may nangyari sa'yo, paano ko ipapaliwanag sa ikatlo kong kapatid? Ngumiti si Zhou Prajna ng mapait. Brother Li, may iba pa ba tayong opsyon? Nasa ilalim na tayo ng Kang Clan. Ang natitira na lang ay harapin sila ng diretsahan. Kung pupunta ako, dapat maging handa kayong lahat para sa isang malaking labanan. Hindi ko alam kung mananalo o matatalo. Ang lahat ng makapangyarihang pinuno ay sabay-sabay na napakunot ang noo. Ramdam nila ang bigat ng paparating na digmaan. Muling nagsalita ang patriarch ng Qin Sheng. Kung ganun, kalahati ng mga malalakas natin ang sasama sayo. Kapag may nangyari sayo, lalo na't bumalik si Yehan at nalaman iyon, magwawala siya. Bukod pa roon, kapag wala ka, tiyak na mas lalo tayong mahihirapan laban sa Kang Clan. Hindi tumutol si Zhou Prajna, pero hindi rin siya sumang-ayon. Alam niyang mas maraming kasama, mas ligtas siya, pero mas mahina rin ang kanilang kampo kung biglang umatake ang Kang Clan. Alam ito ng lahat, pero wala na silang ibang mapagpipilian. Nang kumalat ang balita ng kanyang pagtanggap, nag-alab ang buong mundo ng tao. Ang lahat ay nakatuon ang tingin sa pulong ng 2 pinakamatalinong babae ng kanilang lahi. Kinabukasan, nagtungo si Zhou Prajna sa lugar ng pulong. Kasama niya ang 8 banal na emperador at malalakas na mandirigma upang tiyakin ang kanyang kaligtasan.
Sa hangganan ng Chanchuan Domain at Chanji Domain, naghihintay na si Kang Tianzo. Nakaupo siya ng nakahalukip-kip, umiinom ng tsaa, samantalang nasa likuran niya si Kang Jinglo at mga nakakatakot na banal na emperador ng Kang Clan. Tahimik at mabigat ang paligid, ngunit biglang dumating ang nakakatakot na aura mula sa malayo. Panginoon, narito na sila, bulong ni Kang Jinglo. Isa-isang bumaba mula sa langit ang mga figure. Sa unahan, si Zug Prajna, kalma at elegante. Ngumiti si Kang Tianzo, inilapag ang kanyang tasa at tumingin na para bang nakatagpo ng isang matagal ng kaibigan. Maganda ang bundok, malinaw ang tubig, at maaliwalas ang hangin. Tunay na kaaya-ayang lugar. Ani Zug Prajna habang dahan-daang lumapit at umupo sa harapan ni Kang Tianzo, walang pakialam sa malamig na titig ng mga banal na emperador ng Kang Clan. Nagtagpo ang tingin ng mga emperador ng dalawang panig, at nagsimulang lumaganap ang tensyon na parang amoy ng pulbere. Malamig na ngumiti si Kang Tianzo. Sa lahat ng kalaban ko, maliban kay Yehan, ikaw lang ang nagpatiklop sa akin ng 2 beses, at higit sa 100,000 sa aking mga mandirigma ang nawala dahil sa iyo. Ikaw, Zug Prajna, ang una. Ngumiti si Zug Prajna. Panginoon, sobra ka naman. Hindi ako kabilang sa mga tunay na makakatapat sayo. Ngunit muling nagsalita si Kang Tianzo, malamig at mabigat. Kung sa lakas, madali kitang mapapatay. Pero sa talino, maliban kay Yehan, ikaw ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap ko. Nakakainis lang isipin na kailangan pa kitang wasakin. Kabanata 2457. Sa isang iglap matapos magsalita si Kang Tianzan, dama ng lahat ang nakakatakot na aurang puno ng dugo at pagpatay na biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Naramdaman ito ng mga banal na emperador ng alyansa ng 4 na lahi, kaya't agad silang nag-ingat at malamig ang mga mata. Kung gagalaw si Kang Tianzan, handa silang umatake agad. Gusto na ba ng Panginoon na patayin ako ngayon? Tanong ni Zug Banroo ng kalmado. Kahit naramdaman niyang puno ng pamatay na balak si Kang Tianzan, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Uminom siya ng tsaa na tila walang pakialam. Patayin ka, matagal ko nang iniisip ang araw na iyon. Pero hindi pa ngayon ang panahon para bumalik ang buhay mo sa ilalim ng lupa. Kapag dumating ang tamang oras, ako mismo ang magpapadala sa iyo sa impyerno. Pero tulad mo, naghahangad din ako ng entablado para ipakita ang aking kakayahan, at lalo na ng isang kalabang karapat-dapat. Hanggat hindi kita natatalo, paano ako papayag na basta ka na lang mamatay? Kung ganoon, dapat ba akong magpasalamat sa awa ng Panginoon? Sagot ni Zug Prajna na may banayad ng ngiti. Ngunit gusto kong sabihin, kung dumating ang araw na iyon, hindi rin ako magpapakita ng awa. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, tuluyan kitang ipapadala sa impyerno upang wala nang maging banta sa hinaharap. Bagamat tila kalmado ang mga salita niya, ramdam sa kanyang tinig ang matinding pamatay na aura, hindi mas mababa kaysa sa kay Kang Tianzan. Ngumisi si Kang Tianzan at nagsabi, Zug Prajna, nakasalalay iyan kung bibigyan ka ng kalaban ng ganoong pagkakataon. Huwag mong kalimutan, ito na ang ikalawang pagkikita natin. Noong una, dahil sa lalaking iyon, muntik na kitang ipagsawalang bahala bilang kalaban. Nag-usisa si Zug Prajna, kung ganoon, sino ba ang mas mahalaga sa puso ng Panginoon, ako ba o siya? Sumagot si Kang Tianzan, siya ay isang kompletong kalaban, malakas sa kapangyarihan at matalim sa talino. Ngunit may isang bagay na hindi niya matutumbasan, hindi siya kasing lupit at walang awang katulad mo. Kaya't kayong dalawa, parehong nakakatakot na kalaban. Bahagyang ngumiti si Zug Prajna. Salamat sa papuri ng Panginoon. Ikinararangal ko iyon. Ngunit napansin ko, malamig na tugon ni Kang Tianzan, kasing kapal din ng balat mo ang sa kanya. Maaari ko ring ituring iyon bilang kalakasan, seryoso ng sagot ni Zug Prajna. Panginoon, tayong dalawa ay matalino. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ako inimbitahan ngayon? Sabihin mo lang, at kung kaya, hindi ko tatanggihan. Hehe. Gusto ko ang taong diretsyong magsalita. Ang ngiti ni Kang Tianzan ay lalo pang lumamig. Kailangan nga kitang gumawa ng isang bagay. Ang 6 na henyo ay matagal nang panauhin sa alyansa ng 4 na lahi. Bilang mga may bahay, hindi ba't dapat ay ihatid na sila palabas? Nang marinig ito, natawa si Zug Prajna. Iyon lang pala ang dahilan ng Panginoon. Pero alam ng Panginoon ang kasabihang ang panauhin ay hindi itinataboy. Hindi ba't masama para sa may bahay na itapon palabas ang mga bisita? Kung gayon ay ayaw mong palayain sila. Muling naglabas ng nakamamatay na aura ang mukha ni Kang Tianzan. Isang tingin lang, at para bang papatayin niya agad si Zug Prajna kapag tumanggi ito.
Hindi sa ayaw naming magpalaya, nakangiting tugon ni Zugbanroo. Basta't pumayag ang Panginoon sa maliit kong kahilingan, ibabalik naming buo sa inyo ang inyong mga bisita. Ha? Gusto mo bang umurong ang buong angkan ng Kang? Malamig na tanong ni Kang Tianzan. Hindi po ganoon, tugon ni Zugbanroo. Alam kong hindi tatalikuran ng Kang clan ang kanilang mga ambisyon. Simple lang naman ang hiling ko. Kung nais ninyong makabalik ang 6 na henyo, ibigay ninyo sa amin ang 6 na banal na emperador ng Kang clan. Babae, hindi ka ba masyadong mapangarapin? Malamig na sigaw ni Kang Tianzan, sabay tayo. Dalawa lang ang landas sa harap mo ngayon, una, ibigay mo sa akin ang gusto ko at iiwan kitang buhay. Ikalawa, papatayin kita pati ang lahat ng kasama mo rito, at pagkatapos, agad akong magpapadala ng hukbo para salakayin ang buong Chanchuan domain. Biglang nagliyab ng aura ang mga banal na emperador ng alyansa ng 4 na lahi. Kung plano ng Kang clan na patayin silang lahat, kailangan munang patunayan nito na kaya nila. Ngunit nanatiling kalmado si Zugbanroo. Kung tama ang hula ko, handa na ang dalawang plano ng Panginoon. Habang nandito ako, baka nasa posisyon na rin ang hukbo ng Kang clan laban sa Chanchuan domain. Pero sigurado akong hindi pa kikilos ang Panginoon dahil hawak pa rin ng Chanchuan domain ang isang trump card na kinatatakutan mo. Ngumisi si Kang Tianzan. Matalino ka nga, Zugprajna. Pero mula pa noong tinanggap mong humarap sa akin, talo ka na. Alam ko, bilang isang taong hindi ko kailanman natalo, hinding-hindi mo hahayaang magmukha kang duwag. Kung hindi ka pumunta, ibig sabihin ay yumuko ka na sa akin. Kaya alam kong siguradong pupunta ka. Lumabas na pala ang tunay na iniisip ng Panginoon sa mga araw ng katahimikan, sagot ni Zugprajna. At gaya ng sinabi mo, kung hindi ko ibigay ang 6 na iyon, magbabayad ng presyo ang mga kasama ko. Kung hindi ako sigurado, hindi ako gagalaw laban sa'yo, malamig na sabi ni Kang Tianzan. Pagkatapos, kumaway siya, at agad na lumitaw ang ilan pang nakakatakot na banal na emperador, mas marami at mas malakas kaysa sa mga kasama ni Zugprajna. Nagseryosong tumitig ang lahat ng pinunong banal na emperador ng alyansa. Nakangiting sabi ni Zugprajna, Panginoon, akala ko'y simpleng pulong lang ito. Hindi ko inaasahang isang hongmen banquet pala. Kung ganoon, mahirap na talagang makaalis ako rito ng ligtas. Ngumiti si Kang Tianzan. Zugprajna, tayong dalawa ay parehong matalino. Alam mo kung anong desisyon ang dapat gawin. Dahil handa kang ipahamak ang sarili at ang iyong mga kapanalig, bakit hindi ko rin gawin? Sa pagkakataong ito, natalo ka. Natalo ang iyong pagmamataas, at ikaw ay madaling mahulog sa aking bitag. Tahimik na tumayo si Zugprajna, tumitig kay Kang Tianzan. Tama ang Panginoon, wala talagang palaging nagwawagi sa mundong ito. Natalo ako ngayon. Pero mali ka rin, hindi ako natalo dahil sa aking dangal. Ako si Zugprajna, malamig at walang puso. Gaya rin ng Panginoon. Kung kaya mong isakripisyo ang 50,000 sundalo sa Chanchuan domain, hindi ko inaasahan na hindi mo kayang isuko ang 10 henyo ng Kang clan. Kung nalaman ko lang ang tunay mong pakay mula sa simula, sa tingin mo, pupunta pa ba ako? Sa sandaling iyon, tumayo si Zugprajna at tuwid na tumitig kay Kang Tianzan. Sa piging na ito ng kapahamakan, talo siya. Kabanata 2458. Sinabi ni Kang Tianzang. Gayunpaman, kung nahulaan mo agad ang aking layunin ng ganoon kadali, hindi ba mawawala ng saysay ang lahat ng ginawa ko? Ang isuko ang 50,000 sundalo ng Kang clan sa Chanchuan domain ay magiging huling paraan lamang, dahil ikaw, Zugprajna, ay hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong iligtas sila. Ngunit ang 10 emperador ay mga natatanging talento na pinaghirapan ng aming Kang clan, bawat isa ay may kakayahang gumanap ng mabibigat na responsibilidad. Dahil buhay pa sila, bilang pinuno, syempre kukunin ko sila pabalik. Zugprajna, ibigay mo sila sa akin. Pagkarinig nito, ngumiti ng banayad si Zugprajna at sinabi. Bagaman hindi masyadong matalino ang ginawa ng Panginoon, ito naman ang pinakamahirap pigilan kapag naisakatuparan. Libo-libong beses kong pinag-isipan ngunit hindi ko inasahan na handa kang mamatay alang-alang sa 6 na iyon. Sa ayos na ito, tila mas mabigat ang halaga ng 6 na iyon sa puso ng Panginoon kumpara sa 50,000 sundalo ng Kang clan noon. Kung hindi, matagal nang nakatutok ang matalim mong espada sa Heavenly Jade Domain. Zugprajna, sobra na ang iyong mga salita. Lalaki, gusto mo bang pakawalan ko sila o hindi? Ang tingin ni Kang Tianzang ay pan ng pagpatay. Sa isang iglap, ang grupo ng mga malalakas na Santo Emperador ng Kang clan ay nagbuga ng nakakakilabot na puwersa.
Ang kanilang nakamamatay na aura ay bumalot sa bawat sulok ng mundo, kaya't lalong nabigitan ang pakiramdam ng mga santo emperador mula sa alyansa ng apat na clan. Nang makita ito, ngumiti si Zog Banroo at nagsabi, Panginoon, bakit ka nagmamadali? Paano hindi ka ko bibitawan kung hihilingin mo? Ngunit kapag pinalaya kita, tiyak na ang hukbo ng Kangklan ay agad na darating sa Chanchuan upang makipagtagisan laban sa aming alyansa. Kahit na umabot ng higit 100,000 ang nawala sa inyo, kami pa rin ang dehado sa harap ng Kangklan. Ito ay labis na hindi pabor sa amin. At ano ang kinalaman niyan sa akin? Malamig na tugon ni Kang Tianzang. Zog Banroo, huwag mong isipin na titingnan ko ang bagay na ito mula sa pananaw ninyo. Tama ka, pero tila nakalimutan ng Panginoon ang isang tao, isang kalabang higit na nakakatakot sa inyo. Ngumiti ng misteryoso si Zog Banroo. Sa ngiti niyang ito, bahagyang kumitid ang malamig na mga mata ni Kang Tianzang. Ang taong iyon, ilang buwan nang nawawala. Nasaan siya? Ano ang plano niya sa dilim? Pinatayo si Zog Prajna sa harapan, samantalang siya'y biglang naglaho. Isang Zog Prajna pa lamang ay nakakatakot na, paano pa kung may mas malalim na pukana ang lalaking iyon? Hindi ito maaaring baliwalain ng Kangklan. Sa isang iglap, nakaramdam ng bigat si Kang Tianzang. Kamakailan, si Zog Banroo lamang ang kanyang pinagtutuunan ng pansin at nakalimutan na halos si Yehan. Ngunit ang pagpapabeya ay siya ngayong nagdulot ng matinding kaba at pangamba. Ang lalaking iyon, kahit kailan, kahit na mawala pa, ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Kaya pala, nagtutulungan kayong dalawa, isa sa liwanag at isa sa dilim, at may nakatagong sabuatan sa likod namin. Kumitid ang mata ni Kang Tianzang habang dahan-daw ang lumalapit kay Zog Prajna, ang kanyang nakamamatay na presensya ay tila dudurog sa katawan nito. Panginoon, hindi mo kailangang pilitin ako, dahil kahit pilitin mo, wala rin akong alam, tugon ni Zog Prajna na may banayad ng ngiti. Paano ko malalaman kung niloloko mo lang ako? Patuloy na lumapit si Kang Tianzang. Kung gayon, saan sa tingin mo siya naroon? Bakit hindi siya nagpapakita? At nasaan ang kanyang Tianlong? Sagot ni Zog Prajna, kalmado pa rin na para bang kahit gumuho ang langit, hindi magbabago ang kanyang mukha. Huminto si Kang Tianzang. Hindi niya kayang baliwalain ang pangalan ni Yehan. Kailangan niyang makasiguro bago kumilos. Nadarama ko ang pagkabalisa ng Panginoon. Tila mas mahalaga talaga siya kaysa sa akin sa puso mo, muling ngumiti si Zog Prajna. Ngunit sa pagkakataong ito, ikaw ang panalo. Ipapasa ko siya. Patriarka Qin Sheng, pakisabi na palayasin na natin ang bisita. Bagamat labag sa loob ni na Qin Sheng Patriarch at ng iba pa, napilitan silang sumunod. Ang lakas ng Kangklan ay higit na mas matindi kaysa kanila. Kapag nakipaglaban sila, tiyak na madadala silang lahat sa kapahamakan. Nakita ito ni Kang Tianzang at bagamat nakamit niya ang kanyang layunin, hindi pa rin siya panatag. Si Yehan, ang lalaking hindi nagpapakita, ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Samantalang si Zog Banroo ay nanatiling kalmado, nakaupo at tahimik na umiinom ng tsaa. Sa panganib na kinakaharap, tila wala siyang iniintindi. Panginoon, may mga taong kaya mong talunin. Pero may ilan, hindi ganoon kadali, lalo na yaong nagtatago sa dilim at maaaring sumalakay bigla para magdulot ng nakamamatay na sugat. Sila ang pinaka-nakakatakot, dahan-daw ang wika ni Zog Prajna. Zog Banroo, ikaw nga ay isang babaeng matalino na nakakatakot, malamig na tugon ni Kang Tianzang. Kung gayon, bakit hindi mo sabihin kung ano ang malaki niyang plano matapos mawala ng matagal? Ngumiti lang si Zog Banroo at patuloy na uminom ng tsaa. Pagkaraan ng kalahating minuto ay nagsalita. Ang sagot na hinahanap mo, hindi ko maibibigay. Pero ang maipapangako ko ay malapit mo na siyang makaharap ng personal, at siya mismo ang sisigot sa iyong nais malaman. Napasimangot si Kang Tianzang. Ang lalaking matagal nang hindi nagpapakita ay lalo lamang nagdulot ng kalituhan at pangamba. Kung ipagpapatuloy niya ang pag-atake sa Chanchuan, paano kung may nakatagong malaking sabuatan? Panginoon, patayin mo na siya. Biglang singit ni Kang Jinglo, na kanina patahimik. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa matinding pagnanais na pumatay. Kahit pa may plano si Yehan sa dilim, ano ngayon? Harapin muna natin si Zog Prajna. Kung magsanib sila ng lalaking iyon, may ilan pa bang kasing yaman nilang henerasyon ang makakapigil sa kanila? Nang marinig ito, nag-alinlangan si Kang Tianzang. Kung papatayin niya si Zog Prajna, tiyak na mamamatay rin ang 6 na henyo ng Kangklan. At higit pa roon, nasaan nga ba si Yehan? Totoo bang may nakatagong kasanlaking pukana? Si Zog Prajna naman ay kalmadong-kalmado, tila ba ang lahat ng ito'y hawak niya sa kanyang palad.
Nang magsalita si Qin Sheng Patriarch, malamig at mariing wika nito. Kang Clan, nais nyo ba talagang mamatay? Kahit mahulog kami sa patibong ninyo, may kabayaran pa rin ang pagpatay ninyo sa amin. Huwag niyong asahan na mabubuhay ang 6 na henyo ng inyong Kang Clan. Patriarka Qin Sheng, sobra ang pag-aalala mo. Alam ng Panginoon kung alin ang mas mahalaga, tugon ni Zhuge Prajna na nakangiti pa rin. Hindi mahulaan kung ano ang iniisip niya. Ngumisi si Kang Tianzang ng malamig at nagsabi, Zhuge Prajna, iniisip mo bang hindi kita kayang patayin dito mismo? Kabanata 2459. Di ako nangangahas, ngumiti si Zhuge Prajna. Sa ngayon ako'y parang isda, at ang Panginoon ang may hawak kung anong nais niyang gawin. Ngunit sa sitwasyong kapag namatay ang isda, masisira rin ang lambat, hindi mananalo ang Panginoon sa pagkakataong ito. Alam na alam ni Kang Tianzang ang puntong ito. Kapag pinatay niya si Zhuge Prajna, tiyak ding mamamatay ang mga henyo ng Kang Clan. At kung kikilos pa sina Patriarka Qin Sheng at ang iba, kahit siya'y manalo, tiyak na magbabayad din ng napakalaking halaga ang kanyang panig. Kung ikukumpara, mas malaking tagumpay ang hayaang makaalis ng ligtas sina Zhuge Banroo at ang iba, kapalit ng pagbabalik ng 6 na henyo ng Kang Clan. Dahil sa gayong paraan, nakuha niya ang 6 na henyo pabalik ng walang hirap, at natalo ng buong buo si Zhuge Prajna sa kanyang mga kamay. Maharlika, mabigat ang ekspresyon ni Kang Jinglo at may nais pang sabihin, ngunit pinigilan siya ni Kang Tianzang. Tumingin si Kang Tianzang kay Zhuge Banroo at malamig na nagsabi, Zhuge Banroo, isa kang ganap na manunulsol at mang-uusig ng plano. Maliban sa lakas, perpekto ka sa lahat ng aspeto. Sa totoo lang, gusto kitang patayin, ngunit tama ka. Hindi panalo para sa akin ang pagpatay sa iyo. Bagamat napakahalaga ng iyong buhay, hindi pa rin ito maihahambing sa 6 na henyo ng Kang Clan. Ang ipagpalit ang kanilang buhay para sa iyo ay isang pagkalugi. Narinig ito, natawa si Zhuge Prajna. Matalino ang Panginoon. Dahil alam mong ito'y isang pagkakalugi, hindi mo ito gagawin. Kung susumayin, palagay ko paparating na ang nakatataas na pinuno ng Panginoon. Sa mga salitang ito, malamig na sagot ni Kang Tianzang. Huwag kang mag-alala. Tulad ng sinabi ko, hindi kita papatayin. Ngunit kung may mangyaring pagkakamali sa aking pagbabalik, ang iyong buhay ay ako ang magpapasya. Ngumiti lamang si Zhuge Banroo at hindi na muling nagsalita. Ang 6 na henyo ng Kang Clan ay mahigpit na binabantayan ng alyansa ng 4 na clan, kaya't buo at ligtas silang lahat. Tahimik ang paligid hanggang makalipas ang ilang oras. Isang malakas na tunog ng paghiwa sa kalawakan ang narinig mula sa malayo. Dumating ang mga Santo Emperador mula sa alyansa ng 4 na clan, kasama ang mga mula sa lahing Yi, lahing Lingho at iba pa. May 12 Santo Emperador ang dumating. At sa likuran nila, naroon din ang 6 na henyo ng Kang Clan. Matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Patriarka Qin Sheng, walang pumiling umatras ang mga makapangyarihan mula sa Yi Clan at Lingho Clan. Ang kanilang lakas ay sapat upang katakutin ng Kang Clan. Nakita ito ng mga makapangyarihan ng Kang Clan at bahagyang nag-iba ang kanilang mga ekspresyon. Ngunit kahit pa may 20 Santo Emperador sa panig ni Zhuge Banroo, hindi na natatakot ang Kang Clan. Hehe, inilabas niyo na ba ang buong hukbo? Hindi ba kayo natatakot na bigla naming lusubin ang Chanchuan Domain sa oras na ito? Malamig na tugon ni Kang Tianzang habang nakatingin kina Yi Qingtian, Lingho Tianshui at iba pa. Ngumiti si Zhuge Prajna at nagsabi, marahil bago ang lahat ng ito, mayroon talagang ganoong pag-iisip ang Panginoon. Ngayon wala kaming sapat na bantay na makakalaban sa buong hukbo ng Kang Clan. Ngunit nais kong malaman, Panginoon, may lakas pa ba kayong lusubin ang Chanchuan Domain ngayon? Dito, kumitid ang mga mata ni Kang Tianzang at nagliwanag ang malamig na pagpatay sa kanyang tingin. Halos lahat ng pinakamalalakas na nilalang ng Chanchuan Domain ay narito na nag-iiwan sa mismong teritoryo na walang matibay na bantay. Totoo ngang mahina ang Chanchuan Domain sa sandaling ito. Ngunit ang kumpiyansa ng mga nangungunang makapangyarihan ng Chanchuan upang humarap dito ng buong buo, nagdulot ng pangamba kay Kang Tianzang. Posible bang may mga lihim na paghahanda ang Chanchuan Domain? At higit sa lahat, mahirap paniwalaan na dumating si Zhuge Banroo nang walang nakahandang plano. Si Ye Han, na hindi pa rin nagpapakita, ay isang dahilan kung bakit siya nag-aalinlangan. Sa unang tingin, tila mahina ang Chanchuan Domain. Ngunit tiyak na may nakatagong panganib dito. Kung kikilos siya ng pabigla-bigla at magkamali, mawawala ang kanyang pangarap na kamtin ang paghahari sa buong mundo. Hanggat hindi malinaw kung nasaan si Ye Han, at kung may itinatagong plano, hindi niya maaaring salakayin ang Chanchuan Domain. Maharlika, sa sandaling ito, sina Kang Jinyo,
Kang Yahua, Kang Zuanye, Kang Xiaotian, Kang Hailang, at Kang Yuyang na nasa likuran ni Yi Qingtian ay nakaramdam ng matinding kahihiyan. Sa halip na magpakitang gilas at maging tanyag sa buong mundo, sila'y naging bihag, isa-isa. Ang lahat ng ito ay dahil kay Zhou Banroo. Kaya't nang bumalik sila, si Kang Jinyo at ang lima pa ay hindi makatingin ng tuwiran kay Zhou Banroo, ang babaeng matatag at makapangyarihan na parang diyosa sa kanilang mga mata. Maari kong palampasin ang isang pagkatalo, ngunit hindi na mauulit pa, malamig na wika ni Kang Tianzang. Sa narinig, napayuko na lamang sa kahihiyan sina Kang Jinyo at ang lima. Ngumiti si Zhou Prajna at nagsabi, Panginoon, sabi nga, natututo ang tao mula sa pagkakamali. Ang mga nasa ibaba ay baguhan pa lamang. Ayos lang na magkaroon sila ng aral, hindi ba? Hindi rin mali ang sinasabi mo. Naiintindihan nyo ba lahat? Malamig na tugon ni Kang Tianzang. Kang Clan, dinala na namin ang mga taong gusto nyo. Ngayon, nasa inyo na ang pagkakataon, malalim na wika ni Yi Qingtian. Sa narinig, iwinasiwas lamang ang kamay ni Kang Tianzang at malamig na nagsabi. Pakawalan sila. Agad namang nagbigay daan ang mga malalakas ng Kang Clan, at walang tumutol. Kabanata 2460. Nakita ito ni Zhou Banroo, kaya siya ay tumayo at ngumiti. Mukhang dito na dapat matapos ang pag-uusap natin, Panginoon. Ang pagkakataong ito ay tatanim sa aking isipan, kaya't magpapalam na ako. Pagkasabi nito, umalis na si Zhou Prajna, kasunod ang makapangyarihang miyembro ng alyansa ng apat na lahi na nagbantay laban sa Kang Clan. Bago ako tuluyang umalis, may isa pa akong sasabihin sa Panginoon. Tungkol sa kanya, sa palagay ko'y hindi ninyo dapat sayangin ang oras sa paghuhula. Siya ay lilito sa oras na itinakda. Pagkatapos noon, ngumiti si Zhou Prajna kay Kang Tianzan at Maringel na umalis sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Nang marinig ni Kang Tianzo ang sinabi bago siya umalis, bigla't hindi mapigilan ang matinding pagnanasa sa pagpatay na sumiklab sa kanyang mga mata. Kahit pa siya ang panalo sa pagkakataong ito at natalo si Zhou Banroo, muling bumalik sa kanyang isipan ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Naging mabigat ito sa kanyang damdamin, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan sa pagkapanalo. Ang huling sinabi ni Zhou Banroo ay nagdulot ng alinlangan kay Kang Tianzo. Ngayon, pagdating sa pagharap sa Chanshuanyo, dapat ba niyang ipagpatuloy ang dati nilang plano at simulan na ang huling digmaan? Panginoon, may bahid ng pagkainis sa mukha ni Kang Jinglo. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Zhou Prajna. Kapag pinalagpas pa natin ito, baka hindi na muling dumating ang ganitong pagkakataon. Akala mo ba hindi ko nais siyang patayin? Malamig na tingin ni Kang Tianzang kay Kang Jinglo. Pagkatapos ay sinabi niya, ipaabot na pansamantalang kinansela ang pagsalakay sa Chanshuan Domain. Ang pinagmulan ni Zhou Prajna ay hindi pa malinaw, at ito'y laging nakababahala. Hindi na kayang magkamali muli ng Kang Clan. Panginoon, hindi ba't sinasadya lamang niyang pahabain ang oras? Kapag naantala tayo at nakapaghanda sila, baka mahuli na ang lahat para salakayin ang Chanshuan Domain. Patuloy na giit ni Kang Jinglo. Maski sinasadya niyang patagilan, handa ka bang sumugal? Malamig na wika ni Kang Tianzang. Kapag natalo sa sugal, mawawala ang kinabukasan ng Kang Clan. Maliban na lang kung lubusan nating matuklasan ang lahat tungkol sa Chanshuan Domain. Simula ngayon, hahanapin ko ang lalaking iyon. Kung hindi siya matagpuan sa lahing tao, hahanapin ko siya sa lahing hayop, at kung wala pa rin, sa lahing demonyo. Nasaan man siya, hindi na dapat magtagumpay ang pagtatakip ng babaeng iyon. Hindi kayang sumugal ni Kang Tianzang. Dalawang malalaking pagkatalo na ang sinapit ng Kang Clan, nawalan sila ng mahigit 100,000 sundalo. Kung malulugi pa sila sa susunod na pagsalakay, tiyak na hindi na sila makakabangon. Kaya ang pinakananais niyang malaman ngayon ay ang kinaroroonan ni Yehan. Tanging kapag natuklasan na niya ito at ang lahat ng katotohanan, doon lamang siya mangangahas na salakayin ang Chanshuan Domain. Sa pagkakataong ito, ako ba ang nanalo o natalo? Nakataas ang tingin ni Kang Tianzang sa langit, madilim at nakakatakot ang mukha. Sa ibabaw, siya ang nagwagi, isang hongmen banquet ang kanyang ipinuhunan para palayain ang 6 na henyo ng Kang Clan. Ngunit ayon sa kanyang orihinal na plano, kapag nakabalik na ang 6 na henyo, dapat na niyang burahin ang lahat ng puwersang lumalaban sa Chanshuan Domain at ganap na pamunuan ang lahing tao. Subalit matapos ang pagkikita nila ni Zhou Prajna, hindi na siya nang ahas ipagpatuloy ang plano. Sa gayon, siya ba talaga ang nanalo? O si Zhou Prajna? O baka naman, sa pagkakataong ito, tabla lamang ang kanilang laban.
Samantala, pabalik sa Chanchuan Domain, nagdilim ang mukha ni Zug Prajna, kabni aligtaran ng kanyang magaan at maaliwalas na itsura kanina. Ngayon, alam niyang hindi niya nahulaan ang tunay na layunin ni Kang Tianzang, kaya siya ang talo. Nawalan siya ng alas, kahit ginawa niya ang lahat upang ayusin ang sitwasyon, ang pagkatalo'y nagdulot ng nakatagumpuot sa kanyang dibdib. Nang matanto niya ang totoong pakay ni Kang Tianzang, pinilit niyang manatiling kalmado, kahit pa sa loob ay bumabagabag na siya. Maging ang pangalan ni Yehan na nasa lahing hayop ay inilabas niya upang hadlangan si Kang Tianzang. Totoo at peke, malinaw at malabo, ang ganitong pagkalito lamang ang makapagbibigay ng oras sa Chanchuan Domain para makapaghanda. Ngunit hanggang kailan niya ito kayang ipagpatuloy? Binibini, ang panalo at talo ay karaniwan sa usaping militar. Minsan panalo, minsan talo, ang mahalaga ay kung sino ang mananaig sa huli, buntong hininga ni Patriarka Qinsheng nang maramdaman ang bigat sa dibdib ni Zog Prajna. Alam niya kung gaano kalaki ang pressure na pinasa ng babae para lamang mailigtas ang kanilang alyansa. Kung may konting pagkakamali lamang kanina, tiyak na kamatayan ang kanyang sinapit. Kaya't lahat ng nakasaksi sa kanya ay humanga sa kanyang katapangan at talino. Hanggang dito lamang ang kaya kong gawin, malalim na hinga ni Zug Banroo. Sa kasalukuyang kalagayan ng Kang Tianzang, malamang ay hindi muna siya aatake sa Chanchuan Domain. Ngunit ang taktika kong ito ay pansamantala lamang. Hindi ko ito maitatago magpakailanman. Kapag natuklasan niya ang lahat, walang awang itatagan niya ang kanyang matalim na espada laban sa atin. Tahimik ang lahat ng malalakas mula sa apat na lahi. Totoo, nakapagbigay ng oras si Zug Prajna, ngunit ngayon, wala na silang ibang maasahan. Kaya sinabi ni Zug Prajna, wala nang ibang paraan sa ngayon. Hindi na uobra ang mga pukana. Mangyaring makipag-ugnayan kay Yehan. Maaaring siya na lamang ang makakaharap sa sitwasyong ito. Sa marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ng lahat ng makapangyarihan sa likuran niya. Mahigit 4 o 5 buwan nang nawawala ang mahiwagang binata mula sa lahing tao. Kung bibilangin ang panahon, malapit na nga siyang bumalik.